Let's all stand and let's the Word of God. Read the Word of God. John chapter 4, verse 9. John chapter 4, verse 9. Ready? Read. Then saith the woman of Samaria unto him, How is it thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words tonight. Bless us, O Father, that we will not depart out of this place without you, reminding us, talking to us, and refreshing our minds and hearts with your words at bigyan nyo kami ng hope and guidance, aspiration, and direction in life as we are going to study your words tonight. These things I ask and pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, please be seated. Diyan po sa verse 9, sabi po na banal ang sulatan, Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou being a Jew, askest drink of me, which I am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Ito po mga kapatid, makikita po natin yan. Ito yung dalawang lugar na hindi po sila magkakatugma-tugma. Ibig sabihin noon, walang magandang relasyon. Halimbawa lang, dito sa Pilipinas, may mga lugar na hindi magkasundo. At may mga lugar na hindi pwede mag-asawa. Alangan naman yung Bicolano, mag-asawa ng Ilocano. Mga ganong bagay ba? Real lalaki yun. So, ang point dito mga kapatid, may mga lugar dito sa Pilipinas na yung mga tao hindi po magkakasundo-sundo. Hindi magkasundo dahil sa lingwahe ay magkaiba, kundi mayroong tinatawag na differences. Sa pag-uugali ng tao, sa kultura ng tao, yun po yan. Kaya hindi sila magkasundo-sundo. Dito po, ang nakalagay po dyan na term, for the Jews have no dealings with the Samaritans. Wala pong magandang relasyon, wala pong magandang ugnayan. Kaya nga po, kita nyo ha, mga bansa po natin, halimbawa yung Pilipinas, pupunta yung presidente natin sa ibang lugar, dala-dala yung kanyang mga cabinet members, at saka yung kanyang mga tinatawag mga negosyante, at sila po ay magkaroon ng tinatawag na Memorandum of Agreement between two nations for trade, education, business, peace, ganun po yung kanilang, or technology, yun po kanilang pinag-uusapan. Na ibig sabihin, itong bansa na ito at itong bansa na ito, magkasundo sila with regards to, halimbawa, export and importation law, mga ganon. So ito po yan, ang term na ginamit po dyan, for the Jews have no dealings with the Samaritans. Walang magandang ugnayan po, mga kapatid. Ngayon, ang Panginoon natin, tuloy lang po siya. Sabi ng Panginoon, Jesus answered and said unto her, If thou knowest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. So dito po natin makikita ng Panginoon Kristo, siya po ay nagsusulwining. Okay? Anong pagkaiba ng salita ng Panginoon sa tayo? Yun, actual po yan, yung Diyos na mismo ang kumausap sa tao. Kaya nga, mapalad nga tayo kasi nung araw, maraming mga tao, Diyos na mismo, ang Panginoon Kristo, ang nandyan, napakinggan nila mismo, ayaw pa maniwala. Pero tayo ngayon, naniniwala lang tayo through the written word of our Lord Jesus Christ. What the Bible says. Okay? Ngayon, ang nangyari po dito, so hanggat sa kanilang pag-uusapan, mahaba-haba yung kanilang usapan. Kasi itong babae na ito, siya po ay may alam patungkol po sa Old Testament at yung mga characters na ginagamit niya, alam po ng babaeng ito. Ibig sabihin ng babaeng ito ay merong pagkakaunawa sa mga tinatawag na law. May pagkakaunawa sa Diyos at relihiyosa. Okay? So ito po yan. Ang sabi po ng babae sa verse number 15, And the woman saith unto him, Sir,
give me this water, that I thirst not, neither come here to draw. Oh. Bigyan mo ako, para bang sa lingwahe natin ngayon, Panginoon, tatanggapin ko po ako, maniniwala po ako sa iyo. Yun po yung plain language natin ngayon. Ngunit ang sabi ng Panginoon, Jesus saith unto her, Go, call thy husband, and come here. And the woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband, for thou hast had 5 husbands. Okay Mapalad yung babaeng ito, 5 lang naman Okay? So, ang point dito, gusto ng Panginoon, tingnan nyo kaya nga pag tayo po ay nagsosoul winning, minsan, pinapatanggap natin yung tao, pero pagdating sa prayer, pinapasisi natin ang kasalanan. Magsisi sa kasalanan. Ito yung point ng Panginoon. Tatanggapin mo nga ako. Gusto mo akong paniwalaan, pero hindi mo naman iwanan yung pagkakamali mo, ayaw mo magsisi. Kaya sinabi ng Panginoon, call your husband. Para maantig siya na meron siyang mali sa ginagawa niya. Na ang sistema ng buhay niya, there is something wrong to be corrected. Okay? So ngayon po, ang nangyari po dyan, sa verse 25, sabi ng babae dito, And the woman said unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. Jesus saith unto her, I that speak unto thee am he. Ako nakausap mo, ako na ang Mesiyas. Isipin mo yan. Minsan, sa soul winning ng Panginoon, pagsasabi niya, isipin mo, kakausapin niya yung kanyang kapatid, halimbawa si James, sabihin niya, James, kapatid, ako yung Diyos mo. Kung ikaw yung si James, maniniwala ka kaya? Kung sa lingwahe natin ngayon, di ba? Sasabihin natin, nagtutumbalata nga tayo Nagtago-taguan tayo Nagkakapikunan tayo, nagsusuntukan tayo, pagkatapos ikaw yung Diyos ko. Plain language natin ngayon yan. Ang hirap mag-soul winning, kaya minsan, di ba, meron tayong problema sa pag-soul winning sa mga kaibigan natin. Bakit? Yung bang tinatawag na, hindi naman over popularity, yung kilala ka na. Di ba? Masyado ka nang kilala. Ikaw, talagang nagbago ka na ba? May duda sa iyo Lalo na kung naagrabyado mo yung tao. May duda. Kaya itong babae na ito, nung siya po'y nakakilala sa Panginoon, ito po ang nangyari sa kanya. Sabi ng babae, sa verse number 28, The woman then left her water pot and went her way into the city and said to the men, Come, see a man which had told me all these things that I ever did. Lahat ng ginawa ko, ibig sabihin, sabi ng babaeng ito, lahat ng ginawa ko, itong Mesiyas na ito, sinabihan po ako. Anong meron dyan? Then, verse number 30, Then they went out of the city and came unto him. Pumunta sa Panginoon. Isipin nyo, alam nyo, maghanap kayo ng taong nasulwiningan ng Panginoon. Individual because two things na tawag doon, two things na i-ano ko sa inyo. Dalawang mensahe po ito, pagsamahin ko, So itong babae na ito, tingnan nyo nakakilala siya sa Panginoon right there, hindi niya sinabi, magpahinga muna ako. Parang hindi ko ma-absorb yung sinabi ng kausap ko. O kaya punta muna ako sa university, mag-aral muna ako. Mag-aral kaya muna ako ng Bible school. Kaya umatid muna kaya ako simbahan. Hindi. Verse number 29, sabi niya kagad, sa verse 28 pala, Then left her water pot and went her way into the city. Kaagad-agad mapatid yung babaeng ito, iniwanan yung kanyang, nag-iigib yun, nagtatrabaho yun, di ba?
Isipin nyo, mas mahalaga pala yung kaluluwa kaysa yung trabaho. Yung trabaho ng babae, niwanan niya yun, mahalaga eh. Nalaala niya, ako ay nakakilala sa Panginoon. Anytime, pag namatay ako, sa langit daw punta. Pero yung mga kababayan ko, yung mga loved ones ko, at yung mga 5 kong husband, pabira, no? Oh. Yun. Kaya dito, mga kapatid, sa Biblia, ito lang yung pinaka, pwedeng tawagin natin na the best na soul winner. Pinaka the best. Okay? So first, I'm going to discuss about the common hindrances to soul winning. Kasi ang topic natin ngayon is all about reaching people or soul winning. So ito yung common hindrances. Number 1, sin. Bakit yung tao hindi makapag-soul winning? Kasalanan eh. Matthew 24. Okay? Mamasyal muna tayo ha ng mga verses. Matthew 24, verse number 12. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. Because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Pag maraming kasalanan, lalamig. Siyempre, manghihina ka. May kasalanan eh. Yun po yan. Nung araw, mayroong tinatawag na, ano ba yung binasa ko gabi? Bloodletting. Yun. Nung araw. Kagabi ba yun? Isang araw ba yun? Sa Sunday school yata yun, Princess, Parang ganun yata yun. So, yung isang presidente, dahil ang paniniwala nila nung araw, pagka nagkasakit ka, ang sanhi noon, maruming dugo. So, ang gagawin nila, bubutasan siguro nila, sugatan nila yun, tapos papalabasin nila yung dugo para gumaling ka. Siyempre, naubos yung dugo, patay yung tao. Sipin mo, nagkasakit ako, nilagnat ako, di ba? Bubutasan pa para lumabas yung lagnat. Hindi naman ganon. So, paniniwalang mali yun. Kaya maraming tao nung araw na mamatay because of wrong belief. Okay? Kaya naman maraming tao nagkakasala ngayon, wrong belief. Mali yung pagkakilala sa Diyos. Kaya kung mali yung pagkakilala sa Diyos, mali na yung kanyang kultura, mali na yung kanyang way of life, mali na yung sistema ng kanyang buhay. Yun po yan. Kaya minsan, pag ang tao tumanggap sa Panginoon, saka lang niya na-realize, mali siya. So sin hardens the heart and quenches the fire of fervency. Masipag ka, masinop ka, magaling ka, on fire ka sa Panginoon, but the moment little sin enters, it will rob us of soul-winning zeal and the power of the Holy Spirit. Okay? Mawawala yung yung gana natin, yung enthusiasm. Hindi na. Another one, shame. Nahiya, siyempre. Yung hiya, iba yun sa kasalanan ha, yung hiya. Lahat naman tayo may hiya. Nahihiya tayo. Halimbawa lang, sulwiningan mo, ang bango-bango, tapos ikaw naman ang baho-baho, hiya ka. Tapos ang sulwiningan mo, mabango, yung baho ng bunganga natin, di nakapag-toothbrush, hininga, mahihiya ka. Di ba pag minsan, irritated tayo at saka tayo, yung mawawala yung confidence natin pagka, alam mo na, pagka tayo ay marumi, may diadamdam, di ba? May something sa katawan natin, yun po yan, nahihiya ho tayo. Yung kausap mo, very neat yung yung damit. Pagkatapos ikaw, gusgusin. Yun po yan, shame. So sabi ng Mark 8:38, tingnan natin. Mark 8, kung anong meron dito. 8:38. Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh with in glory of his Father with the holy angels. Shame. Yung tao doon, nahihiya. Kaya some people are ashamed to be associated with Christ. Ayaw. Kaya pag tinanong mo, Christian ka ba? Oo. Saan ka nag-church? Ako sa
Catholic Baptist po ako. Ang bihira. No? Ano yung tinatawag na ano? Yung sa mga lasinggero ang tawag noon? Yung half-breed na mga Mexican, ang tawag niyan? Mistiso yon. Tisay po ako, half-breed. Oh. Ang bihira, no? Parang demigod eh. Kaya yun po ang problema natin. Some are ashamed to be associated with Christ. Some feel they are not worthy to speak for Christ. Ito po yan, shame. Hindi sila karapat-dapat magsalita sa Diyos. Shame makes us feel foolish. Ay, pag nagsalita ako sa Panginoon, parang naman baliw-baliw ako eh. Foolish to speak for Christ. Baka hindi ako in. Magagalit yung mga tao. Pagtatawanan ako ng mga tao. Anong nakain mo? Ayun po yan. Being ashamed of Christ includes feeling of guilt. Parang napakalaki ng kasalanan na ginawa ng tao. Feeling of guilt for wrongdoing, inferiority, fear of exposure. Baka pag nagano ako, sulwining ako, pambira. Mag-viral ako nito ngayon. Di ba? Yan ang problema doon eh. Marami tuloy mambaba sa akin. Yan ang problema dyan. Kaya, nahiya lang. Minsan mga kapatid, tanggal-tanggalin natin yung hiya natin. Okay? Sa Tagalog version, kapalmoks. Dapat, huwag tayong mahiya. At the end of the day, mahalaga yan. Another hindrances, mga kapatid, not only sin, shame, or another one is ignorance. Yung ignorance, 1 Corinthians, balikan natin. 1 Corinthians 15, verse 24. Ito pang wika ng Banalang Kasulatan. 1 Corinthians 15:24, sabi po ng Banalang Kasulatan, whatsoever I take my journey, is it right? O Romans pala yan. 15:24, then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power. For he must reign till he put all enemies under his feet. The last enemy shall be destroyed is death. Okay. Anong meron dito? Maraming Kristiyano, walang alam sa ganitong pangyayari. Walang alam sa ganitong doktrina. Walang alam sa ganitong theology. At walang alam sa ganitong dahil hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Ito po yan. Doon nalabas yung ignorance. Kaso lang sa batas natin, ignorance of the law excuses no one. Hindi pwedeng nag-counterflow ka, sasabihin mo, ay, hindi ko alam eh. Okay? Beating the red light, ay, hindi ko alam, meron palang pulis eh. Maraming mga sana, di ba? Boy, ilang taong ka na ba? Nahuli, nagmotor yung bata eh. Boy, ilang taong ka na ba? 14 years old po. May lisensya ka na ba? Wala po. Alam mo bang bawal ka dito sa kalsada? Opo. Ba't ka nang babiyahe? Hindi ko po kasi alam na nandiyan ka eh. O, para kasalanan pa ng pulis eh. Kasalanan pa ng pulis. Doon siya eh. Okay. So, balikan natin yan, mga kapatid, no? Yung kanina, yung sa babae. Kasi ignorance nga. So, ignorance, ibig sabihin nito, hindi po ito lisensya. Kaya ang tao po pagdating ng araw, hindi sasabihin ng tao, wala po akong alam, Panginoon eh. Alam nyo, pwede mong sabihin, hindi ko alam kasi walang nagbigay sa akin ng Biblia. Pwede yun. Pero hindi may tanggi ng tao na minsan sa mga radyo, sa telebisyon, sa mga internet, sa mga social media, nandoon ang salita ng Diyos.
Kasi pagdating ng araw, ayaw ng Diyos na masisi siya. Sa United Kingdom, ngayon, mas kilala pa si Harry Potter. Mas kilala pa yung libro ng Harry Potter kaysa Bible. Sipin mo yan. Oh. Dito nga lang sa Pilipinas eh. Oh. Sa dami ng mga Biblia. Eh bakit yung tao? Pambihira. Sipin mo yan. Faithfulness. Yung devotion. Aba. Yung baptist, pamartsahin mo ng 1 oras. Ang init eh. Yung iba nga, 16 hours ang babiyahe. Oh. Nakaapak ng bubog. Walang reklamo yan. Kaya yun po yung pagkakaiba. So itong woman at the well, sa verse sa John chapter 4, was one of the most effective soul winners. Ito yung pinaka-effective soul winner recorded in the Bible. Yet, she had no training. Wala siyang ganong klaseng training. After accepting Christ, she ran to tell others. No class, wala siyang classroom na pinuntahan, no workbook, no on-the-job training. Hindi sinabi ng Panginoon, ganito ang soul winning, ha? Ni mga alagad nga, hindi nga. Nagtataka pa nga yung mga alagad eh. Nakausap niya yung babae, di ba? Tingnan nyo, John chapter 4. Oh, anong meron dyan? Alam nyo, minsan yung mga soul winner. Oh, verse 27, 4:27. And upon this came his disciples, and marveled, nagtaka pa, that he talked with the woman. Pambira, Samaritana yan ah. Yet no man said, what seekest thou? Or why talkest thou to her? Oh. Taka lang sila, bakit itong Panginoon kausap yun? Hindi naman niya yung kano eh. Mababa kasi ang tingin nila sa sa mga Samaritan. Sa mga Samaritana. Nalala niyo yung yung babae nagmakaawa. Sabi ng Panginoon, it is not meat to give to give the meat doon sa mga aso. Sumagot yung babae. Yet the dogs, di ba? Kaya kakain doon sa mga mumuho. Okay? Ang tingin nila doon sa mga Samaritano, mga aso. Para yung term natin dito, di ba? Pag galit ka doon sa tao, ano sasabihin mo? Hayop ka. O, di ba? O, mababa eh. Sipin mo, animal. Sa Mindanao, animal ka. Pagdating dito, in English lang. Ano tawag doon? Animal pala doon. English yun. Pagdating dito, hayop ka. O, ayos ah. The same. Pareha lang yung degree ng na salita. So dito makita natin, itong babae na to, no seminar na inatinan, no orientation. The only thing that she had is desire. Yung nakilala niya, yung natanggap niya sa Panginoon, that was the only desire that she had. So yun po kaya yun po yan mga kapatid, kapital niya po yan. God places a desire in us for other people to be saved at the moment of salvation. Our conscience demand us to share what Christ has done for us. Nakukonsensya tayo eh. Okay? Gusto mo, ikaw lang punta sa langit, tapos yung mahal mo sa buhay, hindi. Makonsensya naman tayo. Okay? Ito nga, nakakonsensya eh. Sinusulwining natin yung iba, yung mahal natin sa buhay, hindi. Nakuha niyo ba yun? Sinusulwining, nakakarating tayo kung saan-saan. Pagkatapos yung mga loved ones natin, hindi. Mga best friend natin, hindi. Oh, yun yung problema natin. Kaya minsan sabi ni sa missionary po ako eh. Saan ka mag-mission? Sa Africa. Oh, nasuliningan mo na ba yung misis mo? Ay, hindi pa. Sipin mo, mag-mission ka sa Africa, yung misis mo, hindi mo na. Meron nga pumunta rito eh. Missionary sa Australia. Sabi niya, Pastor Bong, preach ako sa church mo. Sabi ko ba, maganda yan. Kaso lang, sabi ko, wala akong dollar para sa'yo. Hindi, ako magbibigay ng $300 sa'yo. Mag-preach lang ako. Abay, pabor sa akin yan. Tapos sabi niya, huwag mo na ako pakainin. Ako magpapakain sa'yo. Abay, ayos to ah. May $300 na,
Papakainin pa ako. Siya speaker. Sabi ko, kaiba ka. Habang nag-uusap-usap kami, sabi ko, kumusta naman misis mo? Ay, nandoon sa Australia. Kumusta naman? Nag-church ba? Ay, hindi. Katoliko talaga yun eh. Sabi ko, nayari na. Ay, yung mga anak mo, sumasama mo sa church? Hindi, kontra sa akin yun eh. Sabi ko, ang klaseng tao to. Naglilingkod sa Panginoon, pamilya mo, misis mo, kontra sa'yo. O, di, tinanggihan ko. Ay, hindi pwede. Preach ka dito eh. Anong testimony mo? Sabi ko, ilang years ka na bang nagpapastor at evangelist? 30 years. Pagkatas misis mo, hindi mo nadala. Anak mo, hindi mo man lang nadala sa Sunday school yung mga yan at laban sa'yo. So, hindi po pwede. Di ba? Ang hindi ko lang natanong kung pang ilang misis niya yun. O, di ba? Yun ang mali ko. Baka kako pala, yung unang misis niya, namatay na, di ba? O, nakapag-asawa siya ulit. So, yun. Okay? Ano pa mga kapatid? Our conscience demands us to share what Christ has done for us. More importantly, the Holy Spirit directs and guides us from within, mula dito sa puso, to proclaim the gospel to every creature. Okay? Sige. Another one, yung legal restriction. Ito yung mga common hindrances. Sa Pilipinas naman, walang legal restriction, no? Wala namang nagsasabi dito, bawal ho mag-soul winning. Pero may mga subdivision. Diyan sa may Commonwealth, meron diyan. Bawal pumasok magbigay ng mga tracts. Bawal magbahay-bahay. Meron. Kinakailangan hihingi ka. Pero dito naman, wala naman. Oh. Pero sa mga halimbawa, punta ka sa BGC, sa mga condominium, abay bawal yun. Ang pwede lang magbigay doon, yung taga roon din. Okay? Kaya yung iba nga, makita nyo sa mga pinasosyal nila, di ba? Maglalagay sila ng stante dyan. At nandun yung kanilang mga books. At ano sabihin nila? Take one. Ayos yan ah. Diyan sa Gate 5, meron dyan. Alam nyo, mahahanga ka sa kanila. Ang sisipag nila tuwing Sabado, nagsusulwining yung mga yon, habang yung mga Kristiyano tutulog-tulog pa. Meron na silang nasulwiningan, tayo po hihikab-hikab pa. Nakakababa ng Lagi na lang natin sinasabi, di bali na, impyerno naman yung mga yon. Pero ibig sabihin noon, ang sisipag nila. Okay? So legal restriction, Satan loves to use the law to restrict God's word. Kaya ginagamit niya communism, komunista, humanism, legalism. It is illegal to speak the name of Christ or share the gospel. If it is illegal to speak the name of Christ or illegal to share the gospel of Christ, ang tanong dito, should we remain silent? Kasi illegal yan. Sabi nung isang misyonaryo na Pilipino pumunta ng China, nung pasara na yung palengke nila, ang ginagawa niya, nagbibisikleta siya. Bisikleta. Nung pasara na, bisikleta siya, namimigay siya doon sa mga lamisa. Mga lamisa ng palengke. Nilalagyan niya yan habang hinahabol niya. Kinabukasan, pagdating ng mga ng mga tawag doon, ng mga may-ari ng stall, may mga trucks na sila. Kasi bawal yung iabot mo ng diretso eh. Tatawag yung pulis. No? At least yon, walang telephone number. Ang problema, nakita siya sa CCTV, pulis siya. Yun. Lipat naman siya ng lugar. Isang misyonaryo sa Malaysia. Sa airport siya, airport. Buti ka mo, paalis na siya. Nag-pray lang. Nag-pray. Tapos nag-iwan ng trucks. Maya-maya, may pulis na. Buti ka mo, nakalipad na yung eroplano. Kung nandoon pa yon, hahabulin siya. Total ban na kagad siya doon. Sipin niyo yan, ganun kahigpit. Samantalang dito, magbigay tayo ng tracts, ng Bible, walang magdemanda sa atin. Gayahin nyo lang yung kaibigan mo, pagbigay niya doon sa lasing, tracts, inunit.
Pinunit ulit, bigay ulit. Sabi nung lasing, gusto mo talaga, pupunitin ko lahat yan. Sabi nung kaibigan ko, pwede. Ba't hindi ka ba marunong pumunit? Bihira, no? Tinanong ko kayo, hindi marunong pumunit eh. Pero nakakatuwa lang. At least, pagdating sa impyerno, malaalan nila yon that somebody cares for them. Okay? Sabi nga ni Atty. Arias, we will give them Bibles so that when they are in hell, they have time to read. At may libangan sila doon. Ayos yan, di ba? Kung hindi masunog yung Biblia. Kaya minsan, pagpatay, di ba, tradisyon ng mga Pilipino, lalagyan pa ng nobina, lalagyan pa ng rosaryo, di ba? Bubuksan yung kabaong. Hindi ko talaga maintindihan yun eh. Bakit kinakailangan buksan yung kabaong? Yung baho na ano na yun eh. Na yung balsama yun eh. Lalagyan pa ng damit. Ano ba yan? Tatayo pa ba yan? Masisira naman yan. May mga pahimahamahiin na hindi ko maintindihan. Oh. Pero yung ano, may intindihin ko na lang yung ibang pamahiin. Ang ayaw ko lang yung buksan yung patay. Buksan doon. Hindi ko talaga man yan. Hanggang ibang, yung bukas na, ano, yung buo, tatanggalin talaga. Ayaw ko talaga. Yung bintana lang yung pag ganon-ganon, okay na yun. Pero talagang tanggalin lahat, di ba? Ayaw na ayaw ko talaga yun. Lumalayo ako eh. Kasi magsasabi naman yung kulinarya, okay, sige. Mga bata po, layo po ha. Hindi na po pwede ang bata kasi medyo alam nyo na. Oh. Nagbibigay naman sila ng ano, babala eh. At saka po, pwede po, pakiano po ng ano, ng mga panyo nyo. Oh. Sipin mo, yung bakterya, didikit sa balat mo, sa damit mo, dala-dala mo sa bahay mo yan. Oh. Pagdating sa bahay, hindi ka na, wala kang hygiene, diretso ka sa sala, ano pa, di ba? Hihiga ka sa higaan mo, hindi na. O ganun ang Pilipino, hindi kagaya ng mga Koreano, bago ka pumasok ng bahay, hubad ng sapatos. Kuha ka ng tsinilas nila. O, bawal yung sapatos eh. Sa labas lang talaga eh. Tayo, Western. Yung sapatos galing sa labas, nakaapak ng kung ano-ano, diretso sa sala, akyat sa ano. Grabe. Ba tayo napunta doon? Okay. Another one, na mga distraction, worldly distraction, ano? Colossians 2:8, worldly distractions. Hindi ko na i-elaborate yan. Then, another, hindrances, yung carnality. Yun po yan. Matindi yan. Pag carnal yung isang Kristiyano, ay may pagkalalagyan yan eh. Romans chapter 8, verse 7. Romans 8:7. Ang sabi po dyan, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Oh. So then, they that are in the flesh cannot please God. So pagka carnal ka, you cannot please God. Hindi pwede yan. Bakit? Kung carnal ka, iniisip mo yung langit, iniisip mo yung eternity, walang nag-iisip ng gano'n. Yung tao, pagka carnal lang, iniisip noon, sabong, paano kumita ng pera, paano makalamang sa kapwa, paano magawa ng kasalanan. That's carnality. Paano hindi balik yung sukli. O, diba? Mga ganun mga bagay. Paano makakupit kay nanay o paano makakupit kay tatay. That's carnality. Okay? Paano hindi makabayad ng buwis? Paano hindi magbayad sa jeep? So lang, hindi mo na maisip paano hindi magbayad sa LRT. Hindi ka naman talaga makapasok eh. O, yun ang problema doon. Okay, next. Ito naman yung pangalawa. Benefits of soul winning.
So there are many benefits of soul winning. Para bang tayo, ano ba ang benefits ng exercise? Aba, pag nag-exercise ka, kahapon, mudas palengke, sabi ko, pwede bang lakihan mo ng konti yung aking pantalon? Nasikip na eh. Sabi nung mananahi, hindi naman kinakailangan lakihan yung pantalon mo, sir eh. Ano gagawin ko? Mag-reduce ka. Oo nga, no? Ngayon, hindi ako nagkakain kanina. Pag suot ko ng pantalon ko, nalaglag na. Sabi ko, oo nga, no? Pambira. Sabi ko, yun lang naman pala solusyon eh. Paano nangyari yung gabi kahapon pumunta ng palengke para palakihan? Eh yung pala kanina, pag suot ko, laglag na. Sabi ko, pambihira talaga. Tama yung mananahi eh. Hindi daw solusyon yung lakihan eh, kundi mag-reduce eh. Sipin mo, isang araw lang, laglag na kagad eh. Ganun lang pala eh. Mindsetting yan, di ba? Mali yung isip mo, kasi ang iniisip mo, masikip na. Yun lang, hindi mo iniisip, pwede naman pala mag-reduce eh. So, kaya, okay rin yun. So ito yung benefits mga kapatid. Soul winning. Makes God happy. Gusto nyo pasiyahin ng Diyos? Okay mo, soul winning tayo. Amen mga kapatid? Yun yung dahilan eh, di ba? Makita natin, look. Anong oras na ba? Ha? Anong oras ba ako dito nagsimula? Princess, anong oras nagsimula dito? Grabe. Pero pagaling na yung ubo ko ah. Hindi kagaya nung linggo, di ba? Oh. Luke 15, verse 7. I say unto you that likewise, joy, ang ginamit dito, shall be in heaven over one sinner that repented more than over 90 and 9 just persons which need no repentance. Oh. Kita nyo? Joy, there is joy in heaven. Over one sinner. Kaya gusto nyo pasayahin ng Diyos? Soul winning tayo. Because soul winning makes God happy. God's greatest desire is to see souls saved. Kaya nga, ipinadala niya yung kanyang anak sa lupa eh. Para maligtas yung mga tao. Soul winning makes God and all the host of heaven happy. There is a celebration, an excitement in heaven when just one soul is saved. Mayroong celebration doon kasi nakalagay sa verse 7, di ba? Joy shall be in heaven over one sinner that repented. Oh, grabe. Ano pa? If you want to know what pleases God, it is soul winning. God takes a special pleasure when you bring souls to heaven. So the moment you bring souls to heaven, ang connotation noon, you are reducing the population of hell. Kasi dinala mo doon eh. Nagbawas ka dito. Yung mga tao sa impyerno. Natutuwa naman ang Diyos sa ganun. Okay? So hanggang dyan lang po muna ako. Mahaba pa to. Let's all stand and let's pray. Heavenly Father, thank you for your words tonight. Salamat sa mga paalala po ninyo. Christianity is not all giving, praying, singing. It is all about winning souls. So tulungan niyo po kami, O Diyos, na yung puso namin, isipan namin is to reach out for more. Habang lahat ay nakayuko at nakapikit ng mata, mga kapatid, if God is reminding us about the value of souls, kasi ang kaluluwa, mapupunta sa impyerno yan. E napakarami nating mahal sa buhay, kaibigan. Pag wala tayong gagawin, parang sinabi natin, buti nga sa'yo. Pero pag mayroon tayong gagawin,
We pray for them. We invite them. We talk to them. We share the Word of God. Ibig sabihin noon, we are concerned at mahal natin ang kaluluwa niya. Oh God, help us to love you more. Help us to love the souls of men. If God is reminding you, feel free to come and talk to the Lord in prayer right now. Thank you, Father, for your words. Thank you for reminding us. I pray na kayo pong patuloy na kumilos sa puso't isa sa amin. Ingatan niyo po kami. Pagpalain ang mga anak po ninyo. Gamitin niyo po kaming pagpapala sa mga taong hindi pa nakilala sa inyo. To share your words. At mga kapatiran po namin ng hina, palakasin, makaramdaman, pagalingin, wala na buhay, bigyan na buhay, may mga trabaho. Pagpalain niyo po sila sa kanila pong workplace. At hari nawa, o Diyos, kayo po lagi ang malulhati namin sa araw-araw. Lahat na ito aking didalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ng Kristo, sa amin Diyos kabaligtas. Amen. God bless us all.